Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ang topic po natin ngayong araw ay complementarian. Paano nga ba maayos ang iyong relasyon sa asawa mo? And ngayong araw po ay February 20, 2025 at ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 2 verse 18. Sabi po dito, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Sa Tagalog po, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya ay igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Dati po kasi, kaya po nagkaroon ng babae at lalaki dahil nga po si Adam ay hindi siya maganda pag wala siyang hindi dapat na nag-iisa lang si Adam, kaya ginawan ng ating Panginoong Diyos ng isang katuwang na si Eva, ang babae naman po, para po may katuwang sa buhay si Adam. And ang teaching po natin ngayong araw, teaching number 1, husband and wife are equal in value and dignity. Sabi po dito na ang asawa at ang asawang lalaki at ang asawang babae ay equal pagdating po sa value and dignity. But husband and wife are designed differently, but may iba po silang role at hindi po sila equality. Na but tayong mga Pilipino is siguro mas marami sa atin na equal na ngayon kasi dahil sa gender roles, ganyan, gender society, mas marami na po na parang equal na yung asawang lalaki at babae, kasi po parang pares na po yung lakas na meron yung lalaki at babae ngayon. But sa Bible po or sa biblically or spiritually is ang husband and wife are parehas lang sila, equal for value and dignity, but magkaiba po sila ng roles na ginagampanan sa pamilya. And teaching number 3, husband and wife complement each other. Sabi naman po dito, nung kay Adam nga po, is parang nag-iisa siya at ginawan siya ng katuwang ng ating Panginoong Diyos na babae na si Eva, na ang husband and wife po ay nagko-complement sa isa't isa dahil nga po kung ikaw lang mag-isa na magtataguyod sa pamilya is parang mahirap po ito. Kaya po dapat talaga na may katuwang ka sa buhay mo na asawa mo babae. And ayun lang po. And application number 1, complete not compete with your partner. Sabi po dito na yung mag-asawa daw po is dapat na complete sila at hindi compete, nag-aaway. Dapat hindi po natin inaaway ang ating pamilya at pag may problema tayo ay nagsusolusyonan po tayo sa bawat isa at hindi nag-aaway with our partner. And application number 2, commit to love and submit according to the Bible. Sabi po dito na mahalin po natin ang ating asawa, mahalin po natin ang ating asawa ng kagaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. At isubmit po natin ito accordingly sa ating Panginoong Diyos. Like ikasal po tayo at magbigayan tayo ng pagmamahal sa isa katulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ganun po natin mahalin ang ating asawa. And application number 3, celebrate the way God designed your marriage. Sabi po dito na ang marriage po, pag kayo ay kinasal, ay dapat po na maging masaya kayo at hindi po tayo nag-aaway, hindi maraming problema at hindi puro drama at kalungkutan. Dapat po ay sineselebrate natin ang God design yung marriage na meron tayo with our God. And discussion, ask each other, what should I do to improve our marriage? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na mai-improve po ng mag-asawa ang marriage kapag po meron tayong God sa ating buhay, na malalaman natin na yung wife and husband ay equal in value and dignity, but magkaiba po talaga ng roles na ginagampanan sa pamilya. At dapat po na yung husband and wife ay
complementary at hindi po tayo nag-aaway, at yung marriage ng mag-asawa ay dapat na sineselebrate at hindi puro kalungkutan. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.